public officials. So that's why we're really supporting ang FOI. Isip Assistant Majority Leader sa Balauranan sa Kongreso, Congressman Carlo, maingon pa ba nimo nga nahisubay ang Kongreso nga mga nalatid nalatid nga mga hisgutanan dito sa Kongreso? Nahisubay pa ba ang Kongreso niini? Kung on schedule pa ba? Yes. Nahisubay pa ba na sa inyong paghisgot sa mga balaod nun nga diin ang Kongreso karon gahisgot man sa kini nga impeachment o ang akong pangutana kung nahisubay pa ba ang inyong mga trabaho, mga gihisgutan diya sa Kongreso? I think so. Kung na-delay man kami, siguro 1 week lang delay tungod lagi kining first week sa impeachment. Medyo na-delay mi sa kining mga siguro butang nato na schedule no sa Kongreso. Kay lagi tanang nakatutok dito. Pero I think ang mga congressmen naman medyo naman kung kailangan pagpuyatan, pinagpupuyatan naman natin 'yan. So kung medyo na ay mga balaod na or mga schedule sa Congress na kinahanglan mo apason, dali lamang po sultian or pakiusapan ang mga congressmen na mag-overtime work ni. So, kung naagi mga importante nga mga balaod na kinahanglan ipasar sa Kongreso ug ana-ana sa ato ang proposed na legislative calendar, kung importante gyud para sa liderato na ipasar kini, ang mga kongresista will always be willing na mag-overtime. So, kung mao na kinahanglan namo buhaton namo kana. But we will adjust accordingly, no? Sa akong gingon kung na-deletar kami og 1 week sa among proposed schedule, pwede na mo paspasan na ang uban para makaapas mi, makagukod mi dito sa among proposed schedule sa pagpasar sa mga laws o nagikinihanglan sa atong nasod. Balikan na to ni ang impeachment trial, Congressman Carlo. Tinuod ba nga ginaduot sa liderato sa Kongreso ang ngadto sa kongresista nga kinahanglan ilang suportahan ang House prosecutors pinaagi sa pagtambong sa impeachment trial ngadto sa Senado? Wala man hinuon. Ambot kong asa gikan ang mong balita. Pero personally, wala man ko nakadawat og inanang klaseng instruction or wala may nagsulti sa ako nga yun or even sa ato mga kauban diha sa Kongreso wala may nag-ingon nga required ka na siya, no? So dili na siya tinuod sama sa akong gingon ang among presensya dito dili man required, dili gani gikinihanlan. No? Ang gikinihanlan lang ang presensya dito gikan sa House of Representatives is kining prosecuting panel, appeal ang ilang mga spokespersons, and tingali siguro na ay mga ubang mga samahan diha sa House of Representatives na gusto maghatag og moral support. Pero for the rest of the members of the House of Representatives, di naman kailangan ang presensya namin dyan. In fact, ang instruction sa amin is samtang nag-impeachment trial, ang trabaho namo sa House of Representatives is ipadayon ang among trabaho diha sa pagbuhat o sa mga balaod, pagpasar sa mga balaod, no? And mao na ang atong kinahanglan buhaton. Starting next week, focus na mo diha. So dili tinuod na required ang among attendance. Una sa tanan, ang gallery sa Senate dili man ing nakadako, no? Pila lang makalingkuranan ang allotted para sa House of Representatives. So ibutang na nato na ang allotted sa House of Representatives is about 20 or 30 chairs ang allotted para sa House of Representatives, no? So bisan pa man mapuno na siya og 30 ka mga miyembro sa House of Representatives, daghan lang gihapon ang nabiling mga miyembro sa House na pwede magpadayon sa among trabaho. Isip mga legislators na tighimo, tigpanday sa mga balao, di padayon lang gihapon ang among trabaho dito. Congressman Carlo, adunay membro sa Konseyo de Siyudad sa Davao may criticize sa 5 million ka pesos kung 5 ka milyon ka pesos nga gi-allocate o gi-alokar ngadto sa House Prosecution Panel. Kay matud pa sa maong konsehal
As may pa nga itukod na lang kini og school building. So unsa may imong reaksyon may kalbigitan sa gingong pagbatiko sa mong pondo, Congressman? Okay man na, maghatag-tag 5 million para sa school building. Wala may kaso ka na. Pero kinihanlan, isipon na to na kung mao na ang atong buhaton, mahimo ka ng technical malversation. Kay kining gigamit na 5 million pesos para sa impeachment trial, gikan man na sa internal funds sa House of Representatives. So that should be used for the operating expenses, personal services for operating expenses of the House of Representatives. Now, appeal sa atong operating expenses tingali kini impeachment kay ang prosecuting panel man ang tig-prosecute. Mao man na ang nakabutang sa atong constitution. So gikan sa internal funds sa House of Representatives, atong gigamit ka na para sa na budget para sa prosecuting panel. Kung atong gamiton ka na para sa school buildings, technical malversation na. Kaya na may separate funds ang para sa school buildings. Sa ato pa, pagpasar sa balaod, na internal funds ang House of Representatives, na ipondo para sa DepEd, na ipondo para sa classroom buildings, very clear na sa balaod. Gani, kinihanlan buhatan ka nagbalaod, pinaagi sa atong mga budget hearing, pagpasar niya na sa General Appropriations Act, kay para kitang-kita nato kung asap dapat igasto ang kwarta. Kung atong i-jumble-jumble ka na, gikan dito, atong ibutang na sa school buildings, that will be called technical malversation. Makasuhan pataan na. So, that's part of the internal funds of the House of Representatives, ginagamit para sa operating expenses and other expenses sa House of Representatives. Karon, na-file naman ang impeachment, ongoing naman ang impeachment, and na naman na siya. So, ang leadership of the House decided na from the internal funds of the House, mao na siya ang gamiton para sa pag-prosecute kang Chief Justice Corona. Of course, namin mga gasto, no? And that is without, that has legal basis. Tungod kay, ang allocate sa 5 million pesos, gikan ka na, or ang basihanan ana is kung pila pod ang budget dito sa impeachment ni President Joseph Ejercito Estrada. So during the impeachment of former President Joseph Estrada, 5 million pesos was also allocated para sa prosecuting panel pag impeach kaning Presidente Erap Estrada. So, kining impeachment ni CJ Corona, naggasto na po 5 million, similar to the 5 million before. Pero at least nakita sa atong mga katawhan na dili di ay barato ang impeachment. No? Igasto na kwarta sa gobyerno, kwarta sa katawhan, ginagamit yun para sa maong proseso na nakasulat o nakabutang sa atong konstitusyon. So, importante na mahibawan nato na dapat dili pud ta magpataka lang og file og mga impeachment processes, mga impeachment complaints tungod kay dili lalim. Dili lalim og labi na gasto pod. Unya kwarta sa katawhan ang ginagamit pang gasto. Ang sunod ako mga pangutana, Congressman Carlo, may kalabutan sab kini sa salin. Ato ning hisgutan karon ta taon pinagisab sa atong turbanong kalambuan dardan human sa dugang mga pahinampo. Kalambuan dalatana. Maayong adlaw, aniya na pod ang inyong programa, ang Tatake. Paunang hatod nato sa bag-ong tuig, mao ang kabag-uhan sa matag pamilya. Kapin 50 anyos nga pagmantiner sa ilegal nga koneksyon sa kuryente, sa kapin usa ka gatos ug 50 ka panimalay dinhi sa barangay 31-D. Ang karon ato ng legal nga naparehistro sa Davao Light and Power Company. Ay dako jud siya kaayo nga tabang kay tungod karon ang amuang kuryente, safety na, kay ikaw na mag-control sa imong kaugalingon, iwas ka ng disgrasya, lalo na sa sunog, ka ng mga short circuit. Yang pag-control sa kuryente, di na magbuot-buot ang imong gitap, kay sarili naman nimo. Nagpasalamat kayo kaming dako kang Congressman Corno Grales. Kay sa iyong programa nga, oplan kahayag na nakaabil mi sa barato nga presyo, dali nga proseso, dali nga pamaagi.
magpadayon ang pag-alagad kaninyo sa atong Oplan Kahayag program. Kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles, nagpabiling Tatak K. Maing adlaw, niya nasab ang inyong programa ang Tatak K. Pangandoy nga makabaton ug tarong nga panginabuhian ang matag pamilya atong giyatagan ug katumanan dinhi sa Barangay Langub. Pinaagi sa pagpahigayon mismo sa ilang komunidad, nauman sa 32 ka mga kababaihan ang ilang gipangayo nga beauty care skills training nga maoy magsilbing unang ang-ang sa pag-asenso. Thank you day kang Congressman Nograles na naghatag siya diri og beauty care training. Gipahibalo lang ni Ate Lani sa amo nga naay beauty care training para doon na pud ni extra income. Daghan po mahibalan sama sa maggupit sa buhok, manicure, halos tanan nakuha na nako. Congressman Carlo Nograles, daghan kayong salamat kay sa iyang pagtudlo sa mga daghan yung kay may natun-an diri sa Barangay Langub. Akong gilauman nga mulampos ang katuyuan sa matag usa nga pagkanegosyo. Kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles, padayong maghatod kaninyo sa Tatak K. Kalambuan, Dalatanan! Balik na diri sa itong Talamanon Kalambuan, Dalatanan. O siyempre, ato mapamutana nga ito kang Congressman Carlo Nograles. Adun ay gingon nga mga hungihong karon nga di po daw lalim mangayo og kopya sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN sa usa ka kongresista. Matud sa kritiko nga dili kuno kini makiangayon tungod kay gustong tanggalon sa House Prosecutor ang Chief Justice sa susamang gingon nga sa laod apan sila mismo dili pod magkahatag sa ilang SALIN. So, usay imong reaksyon palihog, Congressman? Para ka na ako manggani, kanang SALIN, dapat ihatag na sa publiko. Dapat dili na lang siya tago-tago, no? Para sa tanan, para pantay-pantay, kinihanlan, open na sa tanan ang SALIN, no? Sa House of Representatives, ang mahitabo niya na is, ang proseso is, ang among SALIN, amo na siyang ginahatag sa among Secretary General. No? Sa SecGen nato. So, amo nang gina-file every year, gina-file na mo na siya, ginasubmit na mo sa SecGen as compliance sa unsa may nakabutang sa balaod o bisan man sa atong Constitution. Every now and then, makadawat mi og letter gikan sa SecGen na Mr. So-and-so or Miss So-and-so is asking for a copy of your SALN. So, gina-inform lang ni na mao na siya na yung mga tao na nagpangayo sa among SALN. Para ka na ako, kung na yung mga yung SALN ako, okay lang. Willing man na atong ihatag ka na. So ako, kung makadawat ko notice gikan sa atong SecGen na dunay Mr. So-and-so or Miss So-and-so na nagpangayo sa akong SALN, I take it na gihatag ang akong SALN. Kay gi-informan ko na nangayo sa akong SALN. So, I take it to mean na gi-submit or tungod kay nangayog SALN, copy sa akong SALN sa SecGen, gi-tagaan sa SecGen ang katong nangayo sa SALN, ug copy sa akong SALN. So, for me, I think it should be open to everyone. Human sa pipila ka adlaw sa impeachment trial, Congressman Carlos, ang House Prosecution na panel gibatikos tungod kay dili kuno sila andam nga moatubang sa impeachment court. Giunsa ba pagdawat sa Kongreso ang maong kritisismo? Sir. Of course, the members of the House will always protect the House as an institution, no? So, for us, para ka na mo, day one, yung first day sa impeachment, victory to siya para sa prosecutors. Because apart from a very good opening statement, gikan sa Committee on Justice Chairman namo, o prosecutor karon si Congressman Niel Tupas Jr., round 1 was for the prosecutors also because ang katong ginapangayo nga motion sa depensa na magkaroon ng preliminary hearing was not granted by the senator judges. Kaya kung nag-grant pa to siya, magkaroon ng preliminary hearing, medyo madilatar ang presentation sa ebidensya sa prosecution, sa main evidence. Kaya diri pa man ta sa preliminary hearing, discussing kung sakto ba ang verification process,
kung gisunod ba ang tinuod nga proseso before na file sa House of Representatives ang articles of impeachment ngadto dito sa Senado. So that would have delayed the prosecution ug syempre ang preliminary hearing might have been disadvantageous to the prosecution. So round 1, day 1 was for the prosecutors kay na-dismiss man ang mga motion. Ang round 2, day 2, dito na, nag-ingon lagi sila, ang kritisismo na dili andam ang prosecution kay gikan gid mismo sa basa atong mga prosecutors na they're not ready to present evidence. Pero kinahanglan mahinumduman nato na that was due to the fact na wala pa yung mga witnesses na ready. Kung nakinom no, walay witnesses na ready because it was only on day 2 nga na-approve ang subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum para sa mga witnesses o para sa presentation sa mga documents. So, syempre, day 2, nakaingon yun, napugos yun ng House prosecutors na moingon na dili pa sila andam sa ilang witnesses tungod kay it was on that day only that ang subpoena na-approve o ang subpoena na-serve sa mga witnesses. Now, day 3 and day 4, sa impeachment trial, nakapresentar man ang mga prosecution, ang mga prosecutors sa katulagi, ang witnesses na nagpagawa sa SALN, which is the Clerk of Court sa Supreme Court, napugo siya gawa sa SALN ni Chief Justice Corona, and then na butang po sa witness stand ang kadtong mga Register of Deeds sa lain-laing mga syudad. Marikina, Taguig, Makati, Quezon City. So, this coming days sa impeachment, I think other Register of Deeds will be put to the witness stand and possibly yung BIR Commissioner. Okay. Matod sa mga pipila ka mga kritiko, Congressman Carlo, naglisod kuno ang House Prosecutor sa trial tungod kay gidali-dali manggod daw pag-proseso sa impeachment diya sa Kongreso. Doon na kabay reaksyon nining di lalim nga obserbasyon sa mga kritiko? Well, posible na posible na mas nahimong hapsay ang pag-prosecute or ang presentation sa ebidensya sa prosecution kung niagi siya og kining ginatawag na preliminary investigation, which is katulaging giagi nimo sa Committee on Justice, nagdetermination mo na sa sufficiency of grounds, sufficiency of form, sufficiency in substance, and sufficiency in grounds, no? For determination sa probable cause. Kay alang sa kasayuran sa tanan, kung ordinaryong criminal case kini, di ba? Mau-file kag estapa. Example, di ba? Pag-file mo reklamo, agi usa ka na sa iskal, sa prosecutor. Ang prosecutor, dili na siya basta-basta na isaka lang ng imong complaint dito sa huwes, sa RTC. Diba? Kinihanglan, imbestigahon pa na sa prosecutor. Mao na siya ang preliminary investigation na ginatawag. Maupod na ang dapat na hitabo kung sa regular process